Pero bigla niyang naalala na wala nga pala siyang dalang sobrang pera na pambayad sa pribadong lugar na pwede niyang pagdalhan kay Liza. Bigla na naman niyang naalala ang ninong Ben niya. Nagpaalam siya sa dalaga na magbabanyo muna at doon ay tinawagan niya ang kanyang ninong Ben. Ninong, baka pwedeng dalhin ko si Liza sa farm? Diba may bahay doon na tinutuluyan niyo? Oh, sige Roldan, tatawagan ko ang katiwala para may ayos ang silid at maihanda kayo ng makakain. Agad niyaya ni Roldan si Liza sa farm ng ninong niya. Palaging ang ninong niya ang natatakbuhan niya sa anumang problema niya. Halos lahat ng hilingin niya ay hindi ito nakakatanggi. Kaya naman pag may pagkakataon na ganoon ay ang ninong niya ang talagang una niyang naiisip. Nung makarating na sila ay hinahantay na sila ng matandang katiwala. May nakahanda na din na pagkain pero parehas silang busog pa noon. Hindi nila gustong kumain dahil ang gusto nila ay magkainan. Kaya sa silid agad ang diretsyo nila. Pagpasok pa lang agad nang hinalikan ni Roldan si Liza na nakipaglaban din naman ng maalab na halikan. Ibang-iba ang dalaga ng mga oras na iyon. Hindi tulad ng una na mahinhin ito at parang dalagang Pilipino ang kilos. Pansin yun ng binata dahil sa ginagawa ng paglaban nito ng halikan at damahan. Malikot din ang kamay nito at kung saan-saan na din nakarating at humihimas, hindi na niya yun inintindi at in-enjoy na lang ang ginagawa ng dalaga hanggang sa parehas na nga silang hindi nakatiis. Pinakawalan nila ang nadaramang init at pinadama ang pagmamahal sa isa't isa. Parehas silang ligayang-ligaya sa mga oras na iyon. Hanggang sa hindi na nga nagtagal ay parehas na rin nilang narating ang tugatog ng kaligayahan. Ilang ulit pa silang nagpakaligaya bago tuluyang makatulog na magkayakap. Kinabukasan paggising nila ay may nakahanda ng almusal si Mang Romeo na katiwala doon. Salamat Mang Romeo sa masarap na almusal, sad ni Roldan. Naku Roldan, Liza, masanay na kayo dahil araw-araw ko gagawin yan. Ang ipaghanda kayo ng pagkain dahil yan ang bilin ng ninong Ben mo sa ad nito. Nagtaka si Roldan. Ano hong ibig niyo sabihin Mang Romeo? Mabuti pa ay ang ninong Ben mo na lang ang tanungin mo. Agad tinawagan ni Roldan ang ninong Ben niya at doon ay sinabi nito sa kanya ang magandang balita na lubos na ikinasaya niya. Hindi na daw kailangan bumalik ni Liza sa work. Sinabi na daw ng ninong niya na nagtanan sila. Wala naman daw nagawa pa si Aling Azon. Isa pa, iniulila na pala si Liza at wala ng pamilya pa na babalikan sa probinsya. Kaya simula ng araw na iyon ay sa farm na daw titira si Roldan ay Liza. Hindi naman malaman ni Liza ang sasabihin. Nabigla din siya sa bilis ng pangyayari. Pero naisip niya na mas okay na din yun kung talagang mahal siya ni Roldan. Isa pa ay nagbigay niya na ang kanyang sarili sa binata. Si Roldan naman ay yun din ang gusto. Ang seryosohin na ang dalaga. Napabilis nga lang dahil sa ginawa ng kanyang ninong Ben. Simula nga noon ay nagsama na ang dalawa. Matapos kumain ang dalawa ay kinausap ni Mang Ben si Aling Azon. Kung anuman ang sinabi ng ninong niya sa may-ari ng karenderya, ay hindi alam ni Roldan. Pero buhat ng araw na iyon ay bumait sa kanya. Hindi na nito pinagbawalan na makipag-usap sa kanya si Liza. Kaya naman mas naging madalas na nakakausap niya ito. Hanggang sa isang araw na day off nito, ay pinayagan na din ito ni Aling Azon na sumama sa kanya. Pinahiram si Roldan ng kanyang ninong upang magamit ito sa paglabas nila ni Liza. Araw ng linggo nang sunduin nito ang dalaga sa bahay ng amo nito. O Roldan, ibalik mo ng buo yang si Liza, habiro pa ni Aling Azon. Wag ho kayong mag-alala, Aling Azon. Ingatan ko po si Liza dahil siya po ang magiging ina ng mga anak ko. Sagot na biro ni Roldan. Tumingin pa siya sa dalaga at pinamulahan naman ito ng muka. Sa isang kilalang restaurant dinala ni Roldan si Liza. Masaya ang dalaga dahil unang beses niya makakakain sa ganoong kainan. Laking probinsya kasi ito at hirap din ang pamumuhay. Matapos nilang kumain ay dinala ni Roldan ang dalaga sa isang park na nasa tabing dagat. Doon ay naupo sila at sinamantala na din ng binata ang pagkakataon. Madilim sa lugar na inuipuan nila noon. Nung una ay magkahawak lang ang kamay ng dalawa. Ngunit nang tumagal ay umakbay na si Roldan dito. Hindi naman kakikitaan ng pagtutol si Liza. Bahagyang humalik sa pisngi ng dalaga si Roldan. Napatingin ito sa kanya at nagkatitigan sila. Ikaw ha, nakakarami ka na sa ad ni Liza. Isa pa nga lang sa pisngi pa, sagot ni Roldan. Naku, hanggang pisngi ka lang at baka masampal na kita kapag lumabis ka. Ganon? Di sampalin mo muna ako sa ad ni Roldan. Bakit ko naman yung gagawin di ka pa naman lumalabis. Doon ay hinawakan ni Roldan ang pisngi ni Liza at tinampian ng banayad na halik. Ayan, lumabis na ako. Inaasahan ni Roldan na sasampalin siya nito pero hindi yun ginawa ng dalaga. Nanatili lang na nakatingin sa kanya. Inulit niya ang paghalik ngunit mas mariin at mas matagal. Hindi mo ba ako sasampalin, tanong niya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Si Liza naman ang humawak sa pisngi niya. Baka kasi pag sinampal kita ay hindi mo na ulitin Ang sarap mo pa naman humaliksad nito. Doon ay lumabas ang loob ni Roldan.
Tumingin muna ito sa paligid at nang makitang malalayo ang pwesto ng ibang nandoon ay siniil na niya ng halik ang dalaga. Malab-mariin at walang puknat na halikan ang ginawa nila. Halikan na unti-unting nauwi sa damahan. Naging malilikot ang kamay ni Roldan. Habang patuloy ang halikan ay kung saan-saang parte ng katawan ng dalaga napapadpad ang kanyang mga haplos. Naramdaman ni Liza na sobrang init na ng kanilang ginagawa at halos iangat na ni Roldan. Ang kanyang damit maabot lang ng palad ang malaking bundok. Bahagyang niya itong pinigil. Roldan, wag dito madaming tao, tsaka mabibitin lang tayo dito, ani Liza, na ikinatuwa ni Roldan. Kung ganoon ay payag ito na gawin nila, ang masigit pa doon sa lugar na walang ibang tao. Sa farm sila nanirahan hanggang sa makapagpakasal sila. Si Aling Adel naman na nanay ni Roldan ay hindi pinabayaan ng ninong Ben niya. Parang kapatid na din kasi ang turing ni Mang Ben kay Aling Adel. Si Roldan na ang nag-asikaso ng farm ng kanyang ninong. Hindi lang siya basta ginawang katiwala, kundi ginawa siyang sosyo nito. Si Mang Ben ang namumuhunan sa mga binhi ng isda at pagkain. Naging mabuting asawa si Roldan at minahal nito si Liza ng husto. Ganon din naman si Liza kay Roldan. Naging kasundo din ni Adel ang manugang kahit hindi sila magkasama sa bahay. Walang masabi si Roldan kay Liza bilang asawa. Napakasipag, maalaga at mapagmahal nito. Maliban lang sa pagiging sobrang hilig nito sa pakikipagtalik. Iyon ang napansin ni Roldan sa kanyang mahal na asawa. Sobrang hilig nito. Madalas ay ito pa ang nagyayaya at hindi lilipas ang isang araw na hindi sila magsisiping. Kahit pagod siya sa farm ay kailangan niya pa din maglaan ng lakas para ito ay mapagbigyan. Si Liza din naman ay walang masabi kay Roldan. Masipag ito at masikap lalo na mapagmahal. Maliban lang sa hindi siya magbuntis-buntis nito. Halos 2 taon na kasi silang nagsasama ay hindi pa rin sila binibiyayaan ng anak. Hindi nila sigurado ang dahilan o kung sino ang may problema. Dahil pareho silang natatakot magpatingin. Parehas silang takot malaman kung sino sa kanila ang may diferensya. Kaya umaasa na lang sila na dadating. Ang panahon ay magkakaanak din sila.